Yung bagong aso ng pamahalaan, merong ano dyan. Meron na siya kagad sagot. O, ito yung aso Ito yung aso ng pamahalaan, may bago na kagad sagot. O, pasok. Bumalag ang Malacanang sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puro pangintriga lang daw ang dating Pangulo. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. And Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Ayan, pag-usapan natin yung veering towards a dictatorship. Sinabi niya pa dito na, I'm telling you, pag natapos yung termino niyan, hindi yan bababa. Kasi ito, si Pangulong Duterte, magaling na tao yan. Marunong bumasa ng tao yan. Ito si Pangulong Duterte, sa tingin niya, saan mga nangyayari ngayon, papunta na tayo sa diktadorya. Bibigyan ko kayo ng rason kung bakit. Bago itong pati itong Maisog rally na to. Yung isa sa mga lead convener nito na si Jun Abines ay Biyernes ng gabi Biyernes, bali Sabado na ng madaling araw, 12:30, merong mga pulis na taga Maynila na mga tao ni Torre na pumunta sa kanyang bahay 10 oras ng gabi to putang ina, bakit hindi nyo gawin ng maga? Bakit gabi? Ganun ba kayong mga katarantado? Hindi nyo ba kaya ng office hours? Mga sabog ba kayo sa gabi kayo nag-ooperate? So eto ngayon, nagpunta sila dyan sa bahay ni Abines, isinerve yung search warrant. At doon sa search warrant na yon, kailangan daw kunin lahat ng gadget ni Jun Abines kasi hinak daw niya yung system ng PNP. Nagsisimula pa lang mag-vlog yung tao. Hindi pa nga kumikita sa pag-vlog niya. Ngayon pa lang niya sinusubukan yung bumatikos sa mga tiwali sa gobyerno. Tapos ngayon, isang pulis gumawa ng istorya di umano na hinak ang system ng PNP. Kaya nakasecure siya ng warrant para kunin lahat ng gadget ni Jun Abines. Kasi daw hacker siya. What? Pulis to si General Torre. Si General Torre po ay kasalukuyan pong pulis. Hindi ko alam. Ang alam ko magre-retire na yan ngayong March. Magbe-birthday na yan O magre-retire na. Malungkot lang siguro dahil hindi siya naging hepe ng pulis. Hindi siya kasi in-extend si Marbil Kaya siguro hindi na siya magiging hepe ng pulis kasi sa March magre-retire na siya Pero siguro baka ang target mas mataas na posisyon. Baka cabinet position din ang target. Si Claire Castro galit lang sa mga Duterte. Naging USEC ng PCO kung si Torre. Sa lahat ng ginawa ni Torre na kahayupan sa Pilipinas. Kahayupan sa KOJC, kahayupan sa mga Duterte, mga pinagsasasampan niyang kaso sa mga Duterte. Baka pumalit na kay Bongbong yan. So ayun ginamit yun nga, nagagalit nga si Fillmore Escobal, isang general, nagagalit nga, sabi ginamit mo yung kapangyarihan mo sa pamumulitika. Kakasabi lang ni Rimulya na hindi dapat na sumasali sa partisan politics ang mga pulis. Pero ito si Torre, exemption yata siya sa lahat ng rule. Mantakin mo yun ang doon Ikaw, bilang isang vlogger, nagpapahayag ka ng iyong saloobin. Actually, yung social media post nga ni Abines, question mark It was in a form of asking a question. It's easy. He could have just held a press conference denying all the accusations na siya ay na-hospital. Tingnan nyo, wala akong tusok And then, saka siya mag-file ng libel. Kaya lang, it was in a form of a question. How can you file a libel doon sa patanong na post?
So, nadali si Abines doon sa unlawful utterances. Yang unlawful utterances, pwede po yan na magamit bilang bilang pangsikil sa malayang pagpapahayag. Kapag hindi ko gusto dati fake news lang tawag sa'yo. Ngayon, hiba na. Pag di nila gusto yung sinasabi mo, inciting to sedition na yan. At saka unlawful utterances na daw yan. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Wini-weaponize mo yung batas, mali yung interpretasyon mo sa batas, mali yung pagpapatupad mo sa batas. So kaya ngayon si PRRD sinasabi niya na this administration is veering towards dictatorship. Ayan no, kita mo. Para na naging private army ang pulis. Si Torre, lahat ng bawal ginawa. Mantakin mo magsiserve ka ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ. Ibang pangalan, tapos ang address sa Pasig. Pero sa Davao mo sineserve. Anong tawag dun? Di ba malaking kabalbalan yun? Di ba malaking kabalbalan yun? Kung halimbawa ako, meron akong warrant of arrest para kay Pangulong Duterte. Pwede kong iserve sa Laguna. Kahit hindi ko siya nakita doon. Halimbawa, yung bahay na to, feeling ko nandyan siya. Pwede kong iserve doon kahit di naman niya pag-aari yun. Kahit di naman niya bahay yun, kahit di naman niya kilala. Basta trip ko lang. Gusto kong halugugin tong bahay na to, gamitin ko yung warrant of arrest ni o search warrant neto ni Duterte. Kahit di niya address yun, di niya kilala yun. Hindi ba? Maling-mali. Maling-mali. So papunta na ba tayo sa martial law? O hindi na martial law. Parang na nga tayong martial law. Papunta na ba tayo sa dictatorship? Parang. O bakit? Tingnan mo, Quadcom. Pinapatawag yung mga vloggers. Bakit? Sinisilip yung kita ng mga vloggers. Putang ina, yung kita nyo nga eh. Yung mga kita nyo nga, tinatanong namin saan nyo dinala eh. Taxpayer kami. Tapos kayo, maghahanap kayo sa amin ng pinagkakitaan namin. Bakit? Taga-gobyerno ba kami? Kayo ba nagpapasweldo sa amin? Hindi ba? Ayan yung problema natin eh. So ngayon, pinapatawag yung mga vloggers. Tas ano pa? Nakita nyo yung manipulation ng police? Yung sasabi ng police na yung droga daw ay parang hindi naman daw lahat na nagda-drugs addict. Yung iba nag-overtime lang. So yung iba siguro na mga rapist sa susunod ganyan. Hindi naman lahat rapist. Yung iba nalibugan lang, ganon. Putangin ng analogy yan. Tapos ano pa? Ano pa yung mga pag-ano nila? Hinihingan mo ng bilang isang taxpayer, hinihingan mo si Marcos ng drug test. Pa-drug test ka na, sir. Anong sagot ni Mokong? Ha? Public office is a public trust? Paano naman connection nun sa pagda-drug test? Sabi nga bangag ka daw ba't hindi ka makapagpa-drug test? Lahat ng kalaban sa politika tinrabaho. Si Inday Sara, tinrabaho. Yung pera galing sa kanila. Galing yung perang ginastos ni BP Sara sa Malacanang. Tapos, ngayon, si BP Sara yung na-impeach sa Congress. So, ganyang kahayop ang mga yan. And the list of pang-aabuso goes on and on and on. Walang katapusan. Hindi natatapos yung listahan ng mga kahayupan. Kaya nasabi ngayon ni Duterte na veering or gearing towards dictatorship. Parang doon papunta. Parang doon papunta at mukhang doon papunta. That's his prerogative. That's his presumption. That is his assumption. Now, you can just say no if no. Bakit kailangan gigil na gigil kayo? Bakit kailangan kayo manggigil? Bakit? Kasi nga, sapul na sapul talaga kayo. Nararamdaman nyo yung mga batikos. Kaya lintik ang mga sagot ninyo. Diretso. Kanyang, ayon sa bagong talagang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, puro paninira lang ang dating Pangulo. Anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Anong ebidensya Anong ebidensya pang hinahanap mong tolonggis ka? Anong ebidensya pa ang hinahanap mo?
Kung kitang-kita mo naman na yung nangyayari sa paligid mo. Hindi mo ba nakita yung nangyari sa KOJC? Putang ina, naka-contact lens ka na, bulag ka pa rin. Ayan oh. Tangina pa, paano naging blue yung mata mo? Ipangu ka. Di ka ma-blondie. Di ka ma-Amerikana. Pero papaano na nagkaroon ka ng ganyang mata? Tayo na, patay tayo dyan. Magagalit na naman sila sa akin nito. Oo, pero tingnan mo, di ba? Anong ebidensya pang hinahanap mo? Ayan na, oh. Sinisikil ang malayang pagpapahayag yung mga vloggers pinapatawag sa Congress. Yung pulis, imbis na hanapin yung mga kidnapper, holdapper, putang ina, nakafocus kay Abinis. Anong ebidensya pang hinahanap mo, pulpul? Lang ebidensya. Alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Ang Ha? Bobo ka ba? Alam mo ba na ang mga Duterte hindi mga power hungry? Alam mo ba na si PRRD nanalo bilang presidente nang hindi hindi naman talaga niya gusto maging presidente to begin with. Pinilit pa yan. Si dating DILG undersecretary yata yung nag-file ng kanyang certificate of candidacy at si Presidenteng Duterte yung replacement niya or substitute niya. Kaya kaya tumakbong presidente yan. At alam mo ba, Claire? Alam mo ba na si VP Sara ay number 1 bilang presidentiable? Noong 2021, mga December, nag-conduct ng survey. Alam mo ba na number 1 siya na pinipili ng mga Pilipino bilang presidente? So saan nanggagaling yung kabubuhan mo na gusto nilang makabalik sa kapangyarihan, inutil ka? Hindi nga tumakbo si VP Sara ng presidente. Kasi ang sabi nga niya, nangako naman si Bongbong na itutuloy lahat ng nasimulan ng tatay ko. Yun lang naman ang importante. Kasi wala namang ginawa yung tatay kong hindi maganda sa Pilipinas lahat ng ginawa ng tatay ko na hindi maganda para sa kurakot, adik at saka sa mga komunista. Pero lahat ng ginawa ko ng tatay ko para sa mga Pilipino. Willing si Inday Sara na ibigay kay Bongbong. Wala nga siyang pakialam. Nagpagamit pa nga siya kay Bongbong para manalo si Bongbong. Putang ina ka Boba ka pala Nagpagamit pa siya kay Bongbong para lang manalo. Tapos, sasabihin mo na gusto nilang bumalik sa kapangyarihan? Sa lahat nga ng mga tao, sila nga yung may araw. Gusto ng tao tumakbo ng senador yung mga kapatid niya Yung anak niyang si Pulong at saka si Basti, tumakbo ba silang senador? Di ba hindi? Nandun lang sila sa lokal, nasa Davao lang sila. Ano sinasabi mo? Gustong bumalik sa kapangyarihan? Tanga! Panalo na si Inday Sara noon pa kung matakaw sila sa kapangyarihan katulad ng logic mo na sinasabi mo na gusto nila maibalik yung kapangyarihan at matakaw sila sa kapangyarihan. Sana hindi na siya nag-vice president, inutil. Bobo mo! Tangina, bugado ka pa naman, tanga ka. Sige, diretso. Pinalagan din ni Castro ang banat ni Duterte na bumalik na ang illegal na droga sa ilang probinsya. Davao City, pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Oh, anak niya. Oh, di ba? Anak niya mayor ng Davao City. Oh. Tapos, Una nang naglabas ng pahayag. di ba, so, ang sinasabi niya kasi, bumalik na ang drug sa Davao. So, ibig sabihin, mahina yung anak niya. Kasi bakit bumalik ang drug sa Davao? Putang ina, bobo talaga Kaya bumalik yung drug sa Davao, putang ina, adik. Di umano, yung presidente. Putang ina niya, paano matatakot yung mga drug lord? Paano matatakot sa mayor ng Davao yung mga drug lord? Putang ina niyan, pagka pinapatrabaho ng mayor yung mga adik, yung human rights, nandiyan na. Dinidemanda sila.
Mamamatay tao daw sila. O so anong gusto mo mangyari, Claire? So bakit bumalik ang drugs? Bakit nung panahon ni Duterte wala naman drugs? Bakit ngayon bumalik? Yun nga yung pinupunto dito ni Digong eh. Bumalik na yung mga droga unti-unti. Hindi ba? Claire, hindi mo ba alam na pinakamalalaking drug haul sa history ng Pilipinas nangyari ngayong taon? Ngayon, hindi ngayong taon, ngayong administrasyon. At alam mo ba, wala silang drug lord na nahuli. Tanga. Salita ka ng salita, wala kang alam. Anak ng tinapay ka, oh. Mag-ano ka, mag-abogado ka na lang kasi. Hindi para sa itong politika. Nakikialam dito, mag-ano ka na lang ng mga jurisprudence, magpaliwanag ka ng ganyan, yan, pwede yan, sa'yo yan. Pero pagdating sa politika, kahit abogado ka, putang ina, pagka mga ganito kabobo yung binibitawan mo, sayang pasweldo ng taong bayan sa'yo. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, ayon sa kanya, walang basihan at katawa-tawa ang mga pahayag ng... Ano, kita mo ganito sila kasinungaling. Ayan o, we treat the foreign president baseless and ridiculous. Baseless? Baseless yung bumalik na yung ano? Baseless yung bumalik na yung drugs? Utang ina. Alam mo ba na sa panahon ni Bongbong Marcos, may nahuling 3 tonelada. May nahuling 1 tonelada. Kilo-kilo yung mga nahuhuli na itong mga nakaraan. Tangina, pero walang nakukulong. Pero naman siguro mangilang-ilan. Pero walang malaking drug lord na nahuhuli. Ano sinasabi mong ridiculous and the baseless? Putang ina. Kung ano yung sinasabi ni Duterte, yung talaga yung nangyayari sa... Ikaw kasi, Lucas Bersamin, putay, wala yata kayong TV. Wala yata kayong TV, putang ina. Pag pumasok yata kayo sa Malacanang, nagsasara kayo ng bintana at saka ng pinto eh. Kaya hindi nyo alam yung nangyayari sa labas. Anong inventing hoaxes? Walang hoax, walang chismis na inilalabas dito. Sabi ko nga sa'yo eh. Lucas Bersamin, the reason why I have 130,000 followers, Banatbay has 1 million plus. The Banateros has millions of followers and lahat ng mga Duterte vloggers, kaya may mga milyon followers yan pag pinagsama-sama mo. It's because alam nila na yung sinasabi namin, nararamdaman din nila. Nag-gain ng traction, nag-views ng daan-daan libo yung mga uploads namin. It's because they feel us. Alam nila na yung mga binabatikos namin sa inyo, puro totoo, nararamdaman kasi nila. Kaya Lucas Bersamin, kung ako sa'yo, magbukas kayo ng bintana. Magbukas kayong bintana, magbukas kayo ng pinto para alam nyo kung ano nangyayari sa bayan. Dating Pangulo na ani ay prone sa pagsisinungaling at pag-iimbento. Isa na naman daw itong pambubudol. Oy, budol. Ginamit mo pa yung budol. Putang ina, kayo nga yung mambubudol. Ito ang pinaka nakakatawa sa lahat, ano? Putang ina, sobrang kapal na ng mukha nila. Yung budol, alam mo ba pag sinabi mong budol, isa lang naiisip ng tao. Mukha ni Bongbong Marcos. Pag sinabi mong budol, si Bongbong na yun. Kaya nga tinawag siyang budol-budol man. Tapos ngayon, itatawag mo kay Duterte ang budol. Anong pinambudol sa'yo ni Duterte? Lucas Bersamin, nung panahon na ikaw ay nasa Supreme Court pa, yung 6 years ni Duterte, anong binudol niya sa'yo? Anong ipinangako niya sa'yo na hindi niya tinupad? Di ba yung mga namatay na mga drug addict, di ba pinangako niya sa'yo yan? Pinangako niya sa lahat ng Pilipino yan na gagawin kong magiging madugo. Itong aking pagiging presidente dahil uubusin ko lahat. Hindi niya naubos. Yun lang. Pero hindi siya ng budol katulad nung aso mo. Hindi pala nung amo mo. Hindi siya ng budol, nangako ng kung ano-ano, 20 pesos na kilo ng bigas, unity, pagagandahin ng Pilipinas, itutuloy ang project ni Presidente, itutuloy ang war on drugs. Putang ina, lahat hindi nyo ginawa eh. Wala na kayong project na nasimulan. Maharlika Investment Fund, ano na nangyari? Yung Blancong Bicam, ano na nangyari? Wala pa. Tapos putang ina, ang dami nyong sagot patungkol sa mga batikos ni Duterte. Pero yung totoong issue na ginawa ninyong mga kabulastugan sa bayang Pilipinas, hindi nyo sinasagot. Ano na nangyari doon sa Bicam? Ayo Masama yan sa taong factory umano ng fake news. Nagbabalik Diba? Naging factory pa ng fake news si Pangulong Duterte.
Walang hiya naman talaga. Oh. So ayun nga ang masasabi natin mga bossing. Ito ang magiging bagong muka ng PCO. Nakahanap po sila ng isang bagong taga-kahol. Nakahanap sila ng bagong abogado na mangangagat para sa kanila dahil hindi nila kaya. Kailangan nila ng tulong unang-una sa lahat mula sa Tricom para patahimikin ng mga vloggers. Tapos nag-hire sila ngayon ng vlogger para batikusin ang mga Duterte dahil alam mo na, the only qualification this person has yung pagiging anti-Duterte niya. So nadagdagan ang Franz Castro, nadagdagan si Trillanes, nadagdagan ng Raul Manuel, nadagdagan ang Makabayan Black ng isa pang wala pang napapatunayan sa bayan pero nuknukan na ng yabang. Ay nako mga bossing. Ayan, at isa pa lang yan sa ating mga content. Abangan pa ninyo yung mga susunod nating content dahil tayo nagbabalik at tayo mag-upload na muli. Regular ng ating mga videos. Kaya mag-like kayo, mag-share kayo. At yung mga hindi pa po nakakapag-follow dito, mag-follow na kayo, mag-subscribe ha. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at